Pamilya ng isang OFW na nasa Abu Dhabi humihingi na po ng tulong dahil naging TNT na raw sila doon or tago ng tago. 2002 nang makalipad papuntang Abu Dhabi si Ricky De Los Reyes para magtrabaho bilang IT expert. 2003 kinuha niya ang asawa na si Cecilia papuntang Abu Dhabi at dito na sila nagsimulang bumuo ng kanilang pamilya. 2015 nawala ng trabaho si Ricky dahil dito hindi na siya nakapagbayad ng hulog sa bahay at kotse. Tumalbog na rin ang mga tseke na dahilan ng kanyang pagkakakulong. Sa ngayon, expired na ang visa na mag-anak at nakikitira na lang sa mga kakilala nilang Pinoy sa Abu Dhabi. Nais na lang po ng misis na si Cecilia na makauwi na lang po ng bansa kasama ang dalawa nilang anak. Para sa kilos sa prontong aksyon, nasa linya ng telepono si Vice Consul Von Ryan Pangwi sa Abu Dhabi. Magandang hapon po or magandang madaling araw dyan or umaga, Vice Consul Pangwi, sir. Magandang hapon po, Sir Erwin. It's almost 12 lunch na po dito. Ayun, lunchtime na pala. Sir, ilalapit lamang po itong problema po ni Aling Cecilia De Los Reyes. Alam niyo na siguro, initially, nasabihan na kayo ng aming tao na yung mister niya nakakulong dyan ngayon dahil pag-issue ng mga cheque na tumalbog dahil nawala na po ng trabaho. Gusto na lang ni Aling Cecilia at dalawang anak niya makauwi po sa ating bansa na lang, sir. Dito na lang ulit manirahan at magtrabaho, sir. Okay, actually kasi dinilog lang sa amin yan noong mga April. And anyway, since tinanggap natin yung April, we're processing yung anong kailangan natin gawin dito sa Abu Dhabi para po ma-process ang kanyang repatriation. Unfortunately kasi, yung asawa at yung mga anak is under the husband's visa. Okay. So, dito kasi sa Abu Dhabi, dito sa UAE, importante magkaroon muna ng clearance mula sa asawa na wala siyang kaso before the rest of the family would be repatriated to the Philippines. So, ang gagawin kasi ng embahada, we would be talking to, we have to follow UAE law here. Lahat po ng repatriation na ginagawa natin dito sa Abu Dhabi, and we have repatriated since January this year, around almost 500 people na po ang nare-repatriate namin. We have to follow UAE rules, but ang i-assure the family na since tinanggap namin ito kanilang request, we will follow through with this request. So, ibig sabihin, magre-request pa lang po ang ating consul dyan? Hindi po. We've been, ang sistema kasi dito, kinakausap namin mga government the related government agencies dito. Right. Kasi in the end, sila kasi magbibigay ng clearance na pwedeng umalis ang the rest of the family. Ito kasi yung complication dito. I mentioned na kailangan talaga na ma-clear muna ng husband. Normally, the normal cases, dapat ma-clear muna ni husband lahat ng mga kaso niya before the rest of the family would be able to leave the country. Pero nakakulong mo ito ngayon na Vice Consul, sir, How is this? Yung husband. Yes, that's why ang gagawin namin, kasi sometimes there are certain circumstances na pinapayagan naman ng host government na pwede siyang umalis. Yan po ang nilalakad po natin. Tawag doon, anyway, sir, siguro mas maganda, I think we will call up si Mrs. Cecilia para ma-explain pa ninyo further dyan po sa konsulado. Ano po? Actually, sir, mas maganda kasi ito yung case. Lahat ng case ng husband is actually sa Dubai, and Dubai po may jurisdiction. Ayun, Dubai po. Except there are 2 foreign service posts kasi sa United Arab Emirates. Yung embassy dito sa Abu Dhabi at isa sa yung Dubai. consulate natin sa Dubai. Yung cases ni husband is in Dubai. So I would advise na they follow up muna sa cases sa Dubai kasi if the cases in Dubai ay mas clear, mas mabilis po yung repatriation. But in our end, we will try in our end na kung hindi pa klaro, hindi pa clear sa husband, baka pwedeng paalisin sila. Ayun. So, yung assurance na lang po ninyo na ginagawa ng buwan po ng paraan ng ating pamahalaan dyan para makauwi itong mag-anak na ito. Tama, tama, sir? Tama po, sir. We've been, lahat naman ng cases tinatanggap natin, and we do our best para maparepatriate natin mga taong nangangailangan po. Alright. Maraming salamat po, Sir Von Ryan Pangwi, ang Vice Consul po ng Philippine Embassy dyan sa Abu Dhabi. Thank you, sir, at magandang tanghali po sa inyo dyan.
Magandang hapon din po sa inyo. Masalamat po. Ganun na lang siguro. May protocol kasi may yan, protocol talagang. Yan minsan yung mga bagay na beyond our control na. Tama. Kailangan tayo sumunod sa batas nila. Yeah. Ang batas nila pala, yung visa ay courtesy ng mister. Si Tama. mister nakakulong. Yeah. So habang nakakulong, hindi sila makauwi. Pero ang sinasabi ni Vice Consul, Pag-asa, pakiusapan na ito yung mga bata, wala namang kinalaman, Yeah. baka gusto mag-aral na lang doon sa aming bayan, baka po pwede yun, sinasabi ni Consul. Ingat na rin po yung mga opisyal natin. Ay, dapat baka ma-persona non grata. persona non grata, yun ang yari dyan. Yari tayo dyan. At pagkatapos, maparesign pa. Tama ko, yun ang masaklap doon.